ng araw ngayon na wala yung mga amo ko. Saturday pa yung balik. Kasi nga 'di ba may emergency sila sa China. So, umalis sila kahapon. At ito yung first day na wala akong amo at kagigising ko lang. Ang oras ay 9:00. Tingnan niyo naman yung boses ko, parang halatang kabag kagigising. Hindi pa nga ako naghihilamos niyan eh. Yung buhok ko, agang-aga minumura na agad ako, 'di ba? So dahil kahapon, bago sila umalis ay nakapaglinis na ako ng bahay, wala na akong masyadong gagawin ngayon. Ang una kong gagawin lang ay lamos pala muna bago mag-almusal. Tapos na ako maglagay ng mga kaektikan sa aking mukha. Almusal naman. Pasado 9:00 na, kailangan na natin mag-almusal. Ako'y nagugutom na. Magpiprito lang ako ng itlog. Yung almusal ko, hindi siya masarap pag walang palaman. Gusto ko sana siyang i-toast. Kaya lang, wala akong butter. Naubusan ako ng butter. Masarap kasi yan kapag may butter. Kaya ano ko na lang siguro siya. Iinit ko na lang kahit walang butter. Habang nagpiprito ako ng egg, ihahanda ko naman yung aking kape. Isang itlog lang naman. Tapos yung coffee ko ay pinapainit ko na sa microwave. Hindi ako natutuwa dito sa tinapay ko. Hindi talaga ito masarap. Nakakainis. Luto na yung egg. Tapos may bread ako. Tapos may kape. Tapos yung tinapay ko, aalisan ko ng gilid. Kasi hindi ko type yung, hindi masarap. Gupitin ko lang. Ganito na. And as usual, sa kwarto ako kakain. So, kain tayo guys! Masarap talaga ang buhay ko dito kapag wala sila. Kasi kahit anong oras ako gumising. Kasi ang gawain ko, pagka umalis sila, sa araw na pag-alis nila, ginagawa ko na lahat ng trabaho para kinabukasan, wala na akong, relax na ako. Kunting pagpag na lang, ganon. Tsaka pag umaalis talaga sila, nagbibili naman din sila sa akin na magpahinga ka dyan kapag may time. Alam mo naman ay pagod na pagod ako palagi araw-araw, di ba? Yun lang ang masarap dito sa abroad kapag wala kang amo, di ba? Solo mo ang bahay, magagawa mo kung ano mga gusto mong gawin sa buhay. Kahit late ka na gumising, magpakatulog-tulog ka dyan, ay walang problema. Kain. Nanonood ako. Ganyan lang bisyo ko dito. Nanood. Mapa-umaga, mapagabi. Tapos taong kumain, kape na lang. Pagkatapos ko magkape, pupunta na ako ng market. Ang init ng panahon. Ang init mamalengke. Lunch time na! Siomai, sawsawan, toyo, Yakult. Ang oras ay 3:15. Merienda tsaka lunch. Kain tayo. Katapos ko lang kumain ng lunch. Grabe, nabusog ako dun sa siomai na kinain ko. Lunch at saka merienda, isa na siya. May inutos kasi yung amo ko na dalhin na gift sa friend niya. Pero medyo malayo-layo kasi yung lugar. Nasa Hong Kong Island. Ang oras ay magfo-4. Mag-aalas 4 na. Magbibihis na ako. Tapos aalis muna ako ngayon. Diba? Ang ganda ng filter, oh. Ang ganda ng salamin. Bihis muna ako kasi nga maigi nang mauna ako kasi sabi sa akin ay 5 o'clock pa. Eh, mas maigi nang mas maaga, diba? Kaysa naman, kasi hindi ko rin alam kung nasaan pa yung eksaktong hotel na tinutuluyan niya. So, hahanapin ko pa siya. Kaya, mas maganda ng may mahabang oras. Kulot pa rin yung buhok ko, oh. Wala akong magawa kagabi, kaya kinulot ko siya. Hanggang ngayon, kulot pa rin. Pasado alas 4 na, 4:10 na. So, kailangan ko na lumayas. Iiwanan kong bukas yung aircon
Para pag uwi ko mamaya, hindi masyadong mainit. Ito yung dadalhin ko. May laman siyang yung mga Chinese herbs. In return, meron din yata yung ibibigay pabalik dito sa bahay. Ganyan kasi sila eh. Mahilig sila magbigay ng gifts, mga Chinese. Tapos, parang exchange lang. Dito na ako sa Wan Chai. Palabas na ako ng train station. Tapos, pagkalabas ko, hanapin ko naman kung nasaan yung hotel. Na tayo sa labas. Medyo mainit pa ang panahon. Pero alas 5 na talaga. Hindi ko alam kung tama itong dinadaanan ko. Pero, ang dami namang hotel dito eh. So, baka dito nga. Kita ko na. Andun o. Yun yung may gold na yun. So, tatawid tayo dito. Sobrang init. Grabe. View Green, Wan Chai Hall. So, papasok tayo dito. Ready muna natin yung ating ID. Nakuha ko na wala siya doon. So, iniwan ko lang sa counter yung dala-dala ko. Pauwi na ako ngayon. Tapos, didiretso ako ng Central. May bibilin lang ako. Tapos, bago ako umuwi sa bahay. Dito na ako sa bahay. Kararating ko lang. Grabe, napagod ako ng sobra. Paano ba naman, Wan Chai ba naman yung pinuntahan ko? Nakakapagod magbiyahe. Tapos, pagbaba mo ng train, maglalakad pa. Tapos, dumaan pa ako ng Central para may binili lang ako. Ay, pagod ako. Parang ang sarap matulog ba? Pagka ganitong pagod, ang sarap talaga matulog. Pero, hindi pa ako nagme-merienda. Alas 7 na, merienda pa ba ito? Hapunan na. Magkakape na lang siguro ako. Pagdating ko doon ay wala doon yung friend nila amo. Umalis daw. Pero yung gift na para sa amin ay iniwan niya doon sa information. So, yung ibinigay ko sa kanya ay iniwan ko din doon. Parang nag-exchange lang kami. Mabilis lang din naman. Ang ganda ng hotel. Sobrang ganda ng hotel. Talagang 5-star hotel siya. Ang ganda. Pagpasok mo pa lang, ang bango-bango. Tingnan niyo naman yung buhok ko. Para akong si Valentina. May mga ahas-ahas sa ulo. Ewan ko ba dyan sa buhok ko na yan. Ay, nakakapagod talaga. But anyway, ganun talaga ang buhay. Bukas naman ay day off na naman. Hanggang sa susunod. Bye!